Dennis Rodman. Isang Hall of Famer na nag-average lamang ng 7 points per game sa kanyang buong karir sa NBA pero halimaw sa depensa at sa rebounds. Diyan tumatak si Dennis Rodman. Sa katunayan ay nayahalin tulad siya mga repa kila Bill Russell at Wilt Chamberlain na di hamak na mas malaki sa kanya. Pero ang malaking katanungan ng karamihan ay siya nga ba talaga ang maituturing na missing piece ng Pistons at ng Chicago Bulls para sa kampyonato? At higit sa lahat ay gaano nga ba siya kagaling? Rekta na tayo mga repa. March 13, 1961 nang ipinanganak sa Trenton, New Jersey si Dennis Rodman. Siya ay lumaki sa piling ng kanyang ina at mga kapatid na babae. Ang kanyang ama kasing si Philando Rodman na dating miyembro ng US Air Force ay nakipaglaban sa Vietnam War at nang matapos yon ay dito na siya sa Pilipinas nanirahan. Base mismo sa kanyang ama ay meron daw na 29 pa na kapatid si Dennis Rodman at siya mga repa ang nandito ngayon sa Pilipinas. Anyway, matapos silang iwan ng kanyang tatay ay lumipat na sila sa Dallas. Dito ay nag-aral siya sa South Oak Cliff High School at nakasali naman siya sa basketball team. Yung nga lang ay lagi din siyang bangko dito na sobrang resonable naman. Dahil ayon mismo kay Dennis Rodman ay ni-layup ay hindi niya magawa na mayahalin tulad mga repa kay Sakuragi. Kaya naman hanggang sa gumraduate siya ay wala siyang nagawang pangalan sa kanilang paaralan. Matapos siya makagraduate sa high school ay nagtrabaho na siya muna sa Dallas International Airport bilang janitor. Bagamat siya ay merong trabaho ay patuloy pa din ang kanyang pagmamahal sa basketball. Sa katunayan ay tuwing wala siyang pasok ay nagte-training siya at naglalaro din sa mga local basketball court sa Dallas. At nung time din na yun ay bigla din tumangkad itong si Dennis Rodman. Wala 5'11", ay naging 6'7" ito. Dagdag ko na rin mga repa na naaresto din itong si Dennis Rodman dahil sa pagnanakaw niya ng mga relo sa airport at dahil doon ay natanggal siya sa trabaho. Noong time na yun ay anime wala nang mapupuntahan pa ang buhay ni Rodman. Pero dahil sa isa nilang family friend na kakilala ang head coach ng Cook County College ay muli siya ulit nakapag-aral. Dito ay nag-average siya ng 17.6 points at 13 rebounds per game. Though nag-improve siya sa basketball ay sa kabilang banda ay bagsak naman siya sa academics. Kaya naman isang semester lang siyang nakapaglaro dito. Sa sumunod na taon, 1983 ay nakatanggap ulit siya ng scholarship at dito naman sa Southeastern Oklahoma State University. And yes mga repa, talaga namang umalingaw-ngaw ang kanyang pangalan dito. Siya nga ay naging 3-time All-American, naging leader din sa rebounds ng 2 beses at sa 3 season niyang paglalaro dito ay nag-average siya ng 25.7 points at 15.7 rebounds per game. Dahil sa kanyang pinamalas na galing sa college ay naimbitahan siya sa Portmouth Invitational Tournament at siya mga repa ang hinirang na MVP noon. Kaya naman noong 1986 NBA draft ay pinili siya sa second round ng Detroit Pistons. Sa kanyang unang 3 taon sa Detroit Pistons ay naging off-the-bench player lamang siya. Ganun pa man ay marami talaga nakapansin sa pagbabago ng Detroit Pistons lalo na sa depensa. Well, lagi namang maganda mga repa ang record ng Pistons panahon na wala pa si Dennis Rodman. Yung nga lang ay pagdating talaga sa defensive rating ay lagapak sila. Sa katunayan ay noong 1985 to 1986 season ay pang-15 sila sa defensive rating. Pero noong pumasok na sa Pistons si Rodman ay naging pan-5 na sila. Well, lingid sa kaalaman ng marami taong 1982 nang magkasama sila Isaiah Thomas at Bill Laimbeer sa Detroit Pistons at ni isang beses mga repa ay hindi sila nanalo sa kahit anong playoff series. Pero noong 1986 to 1987 season, rookie year na Rodman ay nakaabot agad sila sa Eastern Conference Finals. Yung nga lang ay napatumba din sila ng Boston Celtics noong Game 7. Sa sumunod na season, 1988, dito ay nalampasan na nila ang Boston Celtics. Pero napatumba din sila ng Los Angeles Lakers noong Game 7 NBA Finals at 3 puntos lang mga repa ang lamang ng purple and gold. Bagamat natalo sila noon ay noong sumunod na season 1989 ay naging solido na mga repa ang Detroit Pistons. Sa katunayan ay naswept nila ang Boston Celtics at Milwaukee Bucks sa magkasunod na round. Napatumba din nila ang Chicago Bulls na pinangungunahan ni Michael Jordan sa Game 6 at sa finals mga repa ay winlist din nila ang Los Angeles Lakers at dito ay nakakuha na ni Dennis Rodman ang kanyang unang kampyonato. Bagamat nawala ang isa nilang key player na si Rick Mahorn noong sumunod na season 1990 ay muli pa din naman nilang na-dominate ang NBA. Sa katunayan na nag-cruise na naman ang landas ni Michael Jordan at ng Detroit Pistons sa Eastern Conference Finals. Pero dahil sa infamous Jordan rule na ginawa ng Bad Boy Pistons ay namanage silang mapatumba ang Chicago Bulls noong Game 7.
Dagdag ko na din na sa taon din na yun ay si Rodman mga repa ang itinanghal na Defensive Player of the Year at ito din ang pang 3rd consecutive season na napatamba ng Pistons ang Chicago Bulls. Dahil sa pangyayaring yun ay muli ulit silang nakapasok sa NBA Finals at matapos silang matalo ang Portland Trail Blazers noong Game 5 ay nasungkit na nila ang ikalawa nilang kampyonato. Sa taon ng 1991, dito ay naging starting power forward na si Dennis Rodman at talaga namang na-dominate niya ang liga partikular na sa rebounds. Imagine, from 12.7 rebounds per game, naging 18.7 rebounds per game na siya noong 1990 to 1991 season. Ang laki ng itinaas. Kaya naman hindi na nakakapagtaka kung bakit siya ulit ang itinanghal na Defensive Player of the Year. Bagamat na-dominate niya ang rebounds ay noong taon na yun ay naswept sila ng Chicago Bulls at dito ay natunghayan natin mga repa kung paano umalis ang bad boy Pistons nang hindi man lang nakipag-handshake sa Chicago Bulls. Noong sumunod na season 1992, dito ay natapos na ang bad boy era. Nawala na kasi ang kailang coach noon na si Chuck Daly at naging mahirap ito sa parte ni Dennis Rodman dahil si Coach Chuck mga repa ay itinuturing niya na talagang tatay. Bukod pa doon ay nagkaroon din siya ng mga personal na problema kaya naman noong season na yun ay animoy na ulol si Dennis Rodman. Hindi na siya umaattend sa mga practice, nahulihan din siya ng baril habang tulog sa sasakyan at later on ay sinabi niya din na muntik na siyang magpatiwakal noon. Kaya naman noong nag-demand siya ng trade noong 1993 off-season ay agad din siyang nalipat sa San Antonio Spurs. Dito ay nakita natin mga repa ang kakaibang version ni Dennis Rodman. Nagpapalit-palit na siya ng kulay ng buhok, nagpatato at meron na ding piercing. Pagdating naman sa game ay lalo siyang naging mainitin. Sa katunayan ay meron niyang insidente na hinedbat niya itong si John Stockton at ang matindi dito ay ayaw niya pa ding umalis sa court kahit na ineject na siya noon. Sa kabila ng kanyang kakaibang antics ay nakapagtala pa din naman siya noon ng 5 points at 17 rebounds per game. Sa sumunod na season, 1995, dito ay lalo pang nagkaroon ng problema si Dennis Rodman sa team. Nakasagutan niya nga din ng Spurs management. Bukod pa doon ay sinisi niya din itong si Bob Hill na coach ng San Antonio Spurs noon dahil pangit daw ang strategy nito. Ilan lang ito mga repa sa mga naging problema ni Dennis Rodman sa San Antonio Spurs. Kaya naman nang matapos ang season na yon ay agad din siyang na-trade sa Chicago Bulls. Dahil sa trade na yun mga repa ay nabuo na ng Chicago Bulls ang Big 3 na makakapagbigay ng isang malupit na kasaysayan sa NBA. Animoy nakalkula kasi ni Phil Jackson ang posibleng mangyari kung makuha nila si Dennis Rodman. Dahil sa leadership ni Phil Jackson at dahil na din sa winning mentality ni Jordan ay hindi talaga nakaapekto sa kanilang chemistry si Dennis Rodman kabila ng kanyang kakaibang lifestyle. Sa katunayan ay noong time na yun ay napakadalas niyang pumarty. Nagbakasyon pa nga siya sa Vegas sa kalagitnaan ng season. Meron din siyang sinipang cameraman at higit sa lahat ay nakatag team niya din sa wrestling si Hulk Hogan one day after ng Game 3 1998 NBA Finals. Ganong katindi si Dennis Rodman. Sa kabila ng kanyang wild lifestyle ay 7 consecutive season nga niyang pinangunahan ang rebound between 1992 to 1998 at ang matindi dito ay nag-a-average siya ng 16.7 rebounds per game. Talaga namang naging dominante mga repa ang Chicago Bulls noon dahil nagkasama kasi sa isang team sila Michael Jordan na alam naman natin ay tinuturing ng karamihan ngayon na GOAT o greatest of all time. Tapos meron pa silang Scottie Pippen na one of the best all-around player and perimeter defender at higit sa lahat ay ang defensive genius at rebounding machine na si Dennis Rodman. Isang matinding team na hindi natibag ni numan. Matapos silang masungkit ang tatlong magkakasunod na kampyonato between 1996 to 1998 ay nagkahiwa-hiwalay na sila. Si Jordan ay nag-retired na, si Pippen naman ay napunta na sa Rockets, si Rodman naman ay sumali sa Los Angeles Lakers. Bali 23 games lang siyang naglaro dito at noong sumunod na taon, 1999 to 2000 season, ang 38-year-old power forward na si Rodman ay muling pumirma ng kontrata sa Dallas Mavericks. Bagamat 12 games lang siyang nakapaglaro dito ay nag-average naman siya ng 14 rebounds per game. Tapos na-technical din siya ng 6 na beses at 2 beses din siyang na-eject. Nang matapos ang season na yun ay doon na nga din niya winakasan ang kanyang karir sa NBA. Sa tingin niyo mga repa, sa kanya kaya hinango ang karakter ni Hanamichi Sakuragi? Comment down below. Bali dito na nga magtatapos ang ating video. So yun lang mga repa. Peace.